Welcome to Donmar TV News Channel. President Rodrigo Duterte's satisfaction rating at the start of the last year of his in office was at 62%. This is roughly the same rating he got when he started in 2016 according to the data released by Social Weather Station. Thus, Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan Kusi Wing expressed optimism that President Rodrigo Duterte will win in the vice presidential race in the 2022 polls. The history of PRRD ni Pangulong Duterte since the time na pumasok siya sa politika, hindi pa siya talaga nakatanggap ng pagkatalo. And we know, all of us know that the president is still very popular, na even less than a year na lang yung kanyang term dito sa pagka-presidente niya itong administration. PDP Laban President Alfonso Cusi meanwhile refused to comment on the possible clash of Go Duterte and Moreno Ong tandem in the coming elections. That's their business, and we just have to do what we need to do. PDP Laban Cusi faction inks alliance with the National Party Federalismo ng Dugon Dakilang Samahan early this afternoon. And that is a good sign, no? Na nagkakaroon kami ng alliance na ganito para magtulong-tulong na isulong ang prinsipyong makakapagpaunlad sa pamumuhay ng mga Pilipino. Ngayong 2022, nagsasama po kami ng PDP at ng PDDS para palakasin pa ang kampanya ng Pangulo po na kanyang sinimulan sa korupsyon, kriminalidad, terorismo at droga. The party is also seeking alliances with other national political parties but Matibag refuses not give any details. Nagsabi mang wala nang atrasan ang kanyang pagkandidato sa pagkapangulo, bukas pa rin daw si Manila Mayor Isko Moreno na makipag-usap kay Vice President Leni Robredo sa pagsisikap ni Robredo na mapagkaisa ang oposisyon. Pero mabilis din sinabi ni Moreno, hindi niya itinuturing ang sarili bilang oposisyon at hindi rin maka-administrasyon. Ayan, kaya siya sinasabi daw ni Isko ngayon, hindi daw siya maka-administrasyon at hindi rin siya oposisyon. Alam niyo kung ba't niya sinasabi to? Hindi, totoo. Alam ko sigurado kung ba't niya sinasabi to eh. Malamang, alam niya kasi na binabansagan siyang balimbing. Oh, so para hindi siya magmukhang palipat-lipat, wala na, sa gitna na lang siya. Hindi, totoo naman, di ba? Alam naman natin yan si Isko Moreno. Ever since, napakabalimbing niyan. Pabago-bago yung kanyang partido, kung sino-sino sinusuportahan, tapos eventually, di ba? Ganun naman eh. Oh. Ngayon, sabi niya, hindi ako oposisyon, hindi rin ako administrasyon. Hindi, di ba? Para hindi siya mapagbintang ang balimbing. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pero ang pangit doon, wala kang paninindigan, di ba? Para nasa gitna lang. Sala sa init, sala sa lamig, di ba? I mean, simple lang naman eh. Bakit mo sinasabing hindi ka opposition? Alam mo kung bakit? Even if you keep on opposing the president and the government. Kasi ayaw mo matag ka na dilawang ka, pero ang totoo, dilawang ka naman talaga. Di ba? Ayaw mo lang matag, ha? Kasi nga, wala na ang dilaw, di ba? Ayaw mo rin matag na, na government ka, o pro-government ka, kasi nga, gusto mo rin makuha yung audience mo ng mga makakaliwa at saka mga dilaw. Di ba? Anong sinasabi niya? Bakit niya sinasabing sa gusto niyang makasama itong sila Robredo, Kasi it's all because of numbers. Naiintindihan niya ibig sabihin? Ibig sabihin, kaya lang niya gusto makasama etong sila Robredo para madagdagan yung boto niya. It's not because naniniwala siya sa pinaglalaban ni Leni Robredo. Ang tawag mo dyan, trapo. Kaya, di ba, kaya mo gusto lang sila para makatagdag bilang lang sa'yo. Kaya mo kinakausap sila para dagdag lang. Pero, eto take note, hindi lang naman siya ang ganyan. May isa pang ganyan eh. Kinakausap si Isko, tsaka si Pacquiao. Di ba may isa pang ganyan? Sign of trapo yan. Yung nakikipag-usap para lang madagdagan sila ng bilang. Hindi kasi dapat, kung ikaw meron kang leadership, o big sabihin meron kang vision for the country,
Wala kang pakialam kung sino yung makasama mo o sino yung ano. Ang akin, this is what I want to do to my country. Ngayon, gusto mo sumama? Alika, sama ka sa akin. Let's do this to our country. Hindi yung, may bilang ka? Kung may bilang ka, sama ka. Kung wala kang bilang, doon ka na sa tabi. Di ba? Style yan ng mga traditional politician. Pwede mo ba nating ilagay dyan, run, Lenny, run? Sige na. Ako talaga excited ako. Gusto kong tumakbo si Leni Robredo na presidente. Promise. Oy! Attorney Barrymore. Gusto talaga kitang tumakbo. Yung amo mo yung... Para malaman ng amo mo na laglag siya sa inodoro. Hindi kasi alam mo, ito walang biro ito Gusto kong tumakbo itong si Leni Robredo para once and for all, masampal natin sa kanya na wala nang may gusto sa kanya. Di ba? Yung totoo. Kasi ang feeling talaga niya, ito walang biro, ang feeling kasi niya nanalo talaga siyang vice president. Di ba? Tapos, ang feeling niya talaga, ako, pag nanalo akong vice president, tinalo ko si BBM. Kaya tatakbo akong presidente pag tumakbo si BBM. Di ba? Yan ang sinabi niya. Tama, mali? Abangan nyo bukas. May nasagap akong balita. Ewan ko, totoo Di ako sure kung totoo, pero meron akong nasagap na balita sa isang source. Magdideklara daw si BBM by tomorrow or by Monday for president. I don't know kung totoo yan Basta yung nagsabi lang sa akin isang basta. So sabi ko nga, ay, ang sarap niyan. Excited ako, promise. Excited ako kasi gusto kong tumakbo si Leni Robredo. Sana tumakbo talaga si Leni Robredo. Please, run Leni, run. Para madapa ka. Hindi. Para talaga ma-shoot siya sa sa inodoro, di ba? At least malaman niya na once and for all, ay, 3% pala talaga kami. Hindi, di ba? At saka isa pa. Pag tumakbo di ba, tatakbo si Isko, tatakbo si Pacquiao, tatakbo si Leni Robredo, hati na ang boto nila. Tanga rin nila, no? Hindi, di ba? Sabi ko, mahina talaga mga kukote nila. Hay, nako. Anyway, at least kung tatlo silang tumakbo, tapos tatakbo pa si BBM. Diba? O di apat na sila, naglalaban-laban. Ngayon, malalaman natin ngayon kung sino talaga ang tunay na Duterte supporter. Alam mo, feeling ko lang naman na kaya hindi nag-a-announce ng pagtakbo ito si Robredo. Yung totoo kasi parang wala naman siya nakukuhang suporta. Kasi 'di ba, sabi nga ni Dada, kasi matalino yung si Dada. Hindi lang katawan na malaki diyan, pati jutak niya. Sabi niya nga 'di ba, yung mismong dilawang-dilawan na si Erice, mismo yun nagbigay na ng support kay Isko Moreno. Sampal daw yung kay Leni Robredo. Ibig sabihin, mismo yung mga dilawan, ayaw na kay Robredo. Lumilipat na it's either kay Lacson or kay Leni. Kay Isko. Diba? Yun yung isang bayan hanggang ngayon hindi makapag-desisyon Mantakin mo, hindi makapag-desisyon yung isang bayan hanggang ngayon. Eto Doc Willie, just try to understand this. Hindi ikaw ang first choice, si Grace po. Tapos biglang may isa pang kinausap, hindi rin. Tapos at the same time, di ba yung kahapong balita, yung kahapong balita, sinabi na etong si Isko Moreno ay hindi pa sarado na nakikipag-usap kila Robredo. O kahit ngayon, kasasabi lang. So, ibig sabihin, di ba kasasabi lang niya na, uy, thank you pagka kasi dagdag bilang yan pag sumama sa kanya. Anong ibig sabihin ng sumama? Imposible naman na si Robredo tatakbong senador. Napaka-imposible nun. Vice President ka na, tatakbo ka pang senador. So, ibig sabihin, ang pwede, maging ka-tandem niya si Robredo. Ano mangyayari sa'yo, Doc Willie?
ba? Kawawa naman, ako po. Kaya Doc Willie, you might want to consider, even if, eto lang, sa akin lang, you might want to talk to Isko Moreno at di sa Senate slate ka ni Isko, di ba? Tapos sabihin mo kay Isko, ipalit na lang si General Sukat. Anyway, sobrang hambog din nun. Sama-sama sila o kaya dun si Councilor.